Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, for His blessings. Every day, He replenishes the blessings that He is giving to us. They are new every morning, no? And then tomorrow ulit, another blessing na naman yun from the Almighty Father. And I worship the name of Jesus Christ. I glorify the name of Jesus Christ because He gave His life for us. And we are cleansed by His blood because He never committed any transgressions. Kaya si Jesus Christ, He is worthy to be praised and adored just like the Almighty Father. And because of Jesus Christ, maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dito sa John chapter 15, no? Verse 1 up to 4. Sabi ni Jesus, I am the vine, or I am the true vine, and my Father is the vine dresser. For every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Intindihan naman natin yan, di ba? Na kung tayo ay sumusunod sa mga pinag-uutos sa atin ni Almighty Father, magkakaroon tayo ng mga fruits. Pero kung disobedient tayo, tinatanggal ni Almighty Father yung mga branches na walang fruits. At kung may fruit tayo, anong ginagawa ni Almighty Father? Pinaprune niya yun, pinapaganda niya yung branch niya yun para mas marami pang fruit. Alam naman natin, di ba, yung mga fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Tama ba? Kompleto ba yun? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Dito sa verse 3 ng John chapter 15, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the branch or in the vine, neither can you unless you abide in me. So, para makapag-bear tayo ng fruit, anong dapat natin gawin? Abide in Jesus Christ. Neither can you unless you abide in me. Sabi ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, dito sa verse 5, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Without Jesus Christ, we can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Yan ang sabi sa atin ni Jesus Christ. At nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Because He is worthy. He is the only one that the Almighty Father has given power and authority. Wala nang iba. Jesus Christ, the Messiah, the Lamb of God. Kaya tayo makakapag-bear ng fruit. Kaya tayo matututo magmahal ng kapwa-tao natin. Kaya tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kaya tayo magiging kind and gentle to people. Magkakaroon tayo ng self-control because of Jesus Christ. Dahil lahat ng mga katangian yan meron si Jesus Christ. Kaya didikit tayo kay Jesus Christ. Kaya lagi natin pasalamatan yung tatay natin dahil ipinadala niya sa atin yung kanyang nag-iisang anak.
So, dito tayo sa Amos chapter 6. Recap natin. Nabasa natin last time. Hindi, sino ba tayo? Ang binabanggit dito na Zion at ang Samaria ay yung sarili mong strength. Nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan. At nagtitiwala ka rin sa mga tao na knowledgeable. Dito sa notable persons in the chief nation to whom the house of Israel comes. So, sino ang pagtitiwalaan natin? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil, pag nagtiwala tayo sa sarili natin, arrogance yun, pride yun. At pag nagtiwala naman tayo sa mga tao dito sa mundo, anong nangyayari pag nagtiwala tayo sa mga tao dito sa mundo? Hindi dependable ang mga tao dito sa mundo. Pag iba-iba ng isip ang mga tao. Kaya magtitiwala tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Ang tatawagin nating pangalan, si Jesus Christ and the Almighty Father. Wala nang iba. Dahil ang mundong ito, madaling masira. Kaya hindi tayo dapat mag-procrastinate. Mag-start na tayo ng paglapit sa tatay natin at saka kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Dahil marami mga tao dito sa mundo ang mahilig lang sa party, sa debauchery, namumuhay parang mga hari at reyna dito sa mundo. Pero they disregard the words of the Almighty Father na kahit na mayaman sila dito sa mundo, ang kapatutunguhan nila ay kapahamakan. Kaya para hindi tayo mapahamak, susundin natin yung law ni Almighty Father, yung utos sa atin. Ano yung utos sa atin? Mahalin si Almighty Father first and foremost, no? Dahil pag mahal natin si Almighty Father, lahat na kaya na nating mahalin, lahat na kaya nating tanggapin. At dapat katakutan natin yung pangalan ni Almighty Father. Dahil yung mga tao, hindi sila natatakot kay Almighty Father. Yung iba, pinagtatawanan nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung mga taong yun, mga demon-possessed people, hindi magagawa yon ng mga tao kung walang demonyo na nagdidikta sa kanilang puso at isipan, dahil sila ay nabubulagan. Binubulag sila ng evil one. At ang gusto ni Almighty Father, righteousness, justice, and mercy. Yung justice, lahat ay pantay-pantay ang tingin natin sa tao at hindi tayo mga abuso. Dahil dito sa mundo na to, puro pang-aabuso ang ginagawa ng mga tao sa kanyang kapwa-tao. At si Almighty Father, mag-raise up siya ng nation. Anong nation yun? Yung nation na eternal kingdom of Jesus Christ is itatatag yun ni Almighty Father, na nakalagay rin yun sa Jeremiah chapter 50 verse 3.
ang maghahari sa nation na itatatag ni Almighty Father ay si Jesus Christ na nakalagay sa Book of Revelation. So, dito na tayo sa Amos chapter 7. Thus the Lord God showed me, behold, He formed locust swarms at the beginning of the late crop. Indeed, it was the late crop after the king's mowings. Binanggit naman ang locust dito, gaya sa Book of Joel at sa Book of Revelation, yung locust. Bakit locust? Dahil ang locust ang mga balang pag umatake sila, sira lahat ng mga pananim. Malaki ang affected pag ang locust ang umatake. So, inihahalin tulad ni Almighty Father sa locust. Alam natin na pag yung mga pananim, kinain ng mga locust, nagiging wilderness or barren land o nadidestroy yung pananim. At papapuntahin ni Almighty Father ang locust kailan? At the beginning of the late crop. Naintindihan nyo yung at the beginning of the late crop? Sa pag-i-start ng late crop. Ano yung late crop? Sa pag-i-start ng end of times. Ipapadala ni Almighty Father ang mga pestilence. I-allow ni Almighty Father yun dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Verse 2. And so it was when they had finished eating the grass of the land that I said, O Lord God, forgive, I pray. Oh, that Jacob may stand, for he is small. Kasi nga vision to na pinakita ni Almighty Father kay Amos. Kaya nagmakaawa si Amos. Sabi ni Amos, O Lord God, forgive, I pray. Patawarin ninyo yung mga tao. Kaya nga itong locust na to ay pain and sufferings na mag-i-start sa beginning of the late. Mangyayari ito sa future beginning, sa start na ng late crop. Ano yung late crop? Sa huling paghuhukom. So dahil sa nagpray si Amos ng, O Lord God, forgive, I pray. Oh, that Jacob may stand, for he is small. Kaawaan ninyo mga tao. So verse 3, so the Lord relented concerning this. It shall not be. So hindi pa matatapos ang mga tao. It shall not be. Sabi ni Almighty Father, na kahit na makakapag-experience ng locust sa swarms ang mundo, hindi ito literal na locust, no, kundi pestilence, tragedies, calamities, war, death. Hindi pa rin magtatapos. It shall not be, sabi ni Almighty Father. Verse 4, thus the Lord God showed me, behold, the Lord God called to conflict by fire, and it consumed the great deep and devoured the territory. Ano naman ang pinadala ni Almighty Father? Ano naman ang nakita na vision ni Amos? Ang nakita naman ni vision ni Amos ay ang apoy. No? Apoy. Then I said, O Lord God, cease, I pray. Oh, that Jacob may stand, for he is small. Nakiusap na naman si Amos. Kasi yung mga prophets, ipinapakita sa kanila ni Almighty Father ang mga mangyayari. Tapos yung mga prophets naman, nagmamakaawa sila kay Almighty Father. Sila kasi namamagitan sa mga tao
at kay Almighty Father, yung mga prophets. Pero nung dumating na si Jesus Christ, ang namagitan na sa mga tao ay si Jesus Christ. Naintindihan natin? Yung mga prophet, nagpe-pray sila na wag niyo pong pasakitin or paparusahan ang mga tao. Dahil nararamdaman ng mga prophets, nakikita nila kung anong mangyayari sa mga tao. Kaya nagmamakaawa dito si Amos. Then I said, O Lord God, cease, I pray, oh that Jacob may stand, for he is small. So yung vision of locusts, ito ay mag-start, no, sa end of times. Itong mga locusts na to ay mga pestilence. Itong visions of fire naman na ipinadala ni Almighty Father, ganun din. Pag locust, may natitira pa eh. May natitira pang mga stalks, di ba, yung pananim. Pag sinira ng locust. Pero pag apoy ang sumira ng pananim, ano ang mangyayari? Di ba, kahit stalk, wala. Anong mangyayari? Hanggang ground, sunog. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, una muna, locust muna. After ng locust, matigas pa rin ang ulo ng tao. Ano na ang mangyayari? Fire na, ibig sabihin, magiging wilderness na hanggang sa kaduluduluan masusunog na. Walang matitira. Pag locust, may natitira pa eh, paunti-unti. May mga natitira pang mga stalks. Pero pag apoy na, ang laki ng devastation. Verse 6. So the Lord relented concerning this. This also shall not be, said the Lord. Ibig sabihin, hindi doon magtatapos ang mga tao. May matitira pa. Verse 7. Thus he showed me, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line, with a plumb line in his hand. Alam niyo yung plumb line? Yung mga engineer, no, meron silang mga plumb line, tsaka yung mga architect, para maganda yung pagkakagawa ng bahay. Gumagamit ng plumb line. So, noon pa man, may mga plumb line na. Nakakakita ba kayo ng plumb line? Yung engineer. Siya, pag engineer ka, no, tsaka architect, alam mo yung plumb line. Pero pag yung mga hindi gumagawa, hindi sa construction, hindi sila familiar kung ano yung plumb line. Nakita ba kayo na nagpapagawa ng bahay tapos may tali na ganon? Tapos sa tali na yon, nasa tripod na yon, mayroong pabigat sa ilalim na tube na bakal. May pampabigat. Tapos may tali. Naka-vertical yung tali. Titingnan kung pantay yung bahay or kung paano igagawin yung structure, no? Dahil may mga lupain na tabingi. Ngayon kung tabingi ang lupa, dapat yung bahay diretso. So kaya gumagamit ng plumb line. Di ba may mga building din na itinatayo sa tabingi na lugar, no? Naintindihan mo ako? Kasi ang lupain naman hindi naman talaga pantay-pantayan, may elevation, may mabababa, no? Kaya gumagamit ng plumb line para makita yung center of gravity. Maisesentro yung bahay, maayos. Ibig sabihin, level. Naka-level mang ng maayos. Pag sinasabing level ng maayos, ano yung level? May justice. Kaya yun ang ginawang
vision na pinakita ni Almighty Father kay Amos. Hindi nakatagilid na ganyan, kundi nakadiretso. Kaya may plumb line. Para makita na lahat ay nasa tama at hindi at nakawasto lahat, no? Nakasentro at justified lahat. Yun ang ipinakita ni Almighty Father. Basahin natin verse 7. Thus he showed me, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will not pass by them anymore. Magsiset si Almighty Father ng plumb line. Pang-check kung naka-level yung mga tao, pang-check kung gumagawa ng righteousness ng mga tao. At hindi na si Almighty Father makakapayag na hindi gumawa ng tama ang mga tao. I will not pass by them anymore. Yung sa vision of locusts, magre-relent si Almighty Father. Hindi yun ang katapusan ng mundo, kundi testing yun, tribulation yun, no? At itong sa apoy naman, na nasa verse 4, yung fire, tests lang yun, yung mga calamities. Pero dito sa plumb line na vision, the Almighty Father will make sure that the people will do righteousness and do justice. Dahil pag hindi gumagawa ang tao ng righteousness and justice and mercy, alam na natin ang kapupuntahan ng mga tao. Verse 9. The high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. I will raise the sword against the house of Jeroboam. Yung the high places of Isaac, yun yung places of pagan worship. Na kahit na Israelite sila, sumasamba pa rin sila sa mga maraming idols or images. Gaya ng mga tao ngayon, marami pa rin mga sinasamba ang mga tao ngayon na idols or images. Iba-ibang klase. Binabastos si Almighty Father. Hindi nyo ba alam na pambabastos yon? Na imbis na si Almighty Father ang tawagin ng mga tao, ang tinatawag ng mga tao ibang pangalan para sila ay masave, pambabastos yun kay Almighty Father. Walang respeto ang mga tao. Kaya ano mangyayari? The high places of Isaac or yung places of pagan worship, it will be desolate. Nakakapagbigay ba kayo ng mga lugar na doon ginagawa ang mga pagan worshiping? Kahit sa bahay, meron kayong mga pagan altar. And the sanctuaries of Israel shall be laid waste. The holy places of Israel shall be laid waste. I will rise the sword against the house of Jeroboam. Jeroboam means countless people. So, ibig sabihin ito, I will rise the sword against the house of countless people.
Verse 10. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. Ngayon dito sa verse 10, si Amaziah, priest siya sa Bethel. Nagpasabi siya kay King Jeroboam. Kasi si Amos, nabuhay siya nung time ni King Jeroboam, no? Siya yung prophet, no, nung time na yon. Alam niyo ba yung, saan na ba yung guide natin? Yung list. Kapanabayan ni Amos, si Hosea, si Jonah, at saka si Micah. So si King Jeroboam, 782 BC to 758 BC, nabuhay si Jeroboam or naghari bilang king si Jeroboam, no? So ito yung time na to nung kinausap ni Amaziah si Jeroboam. 782 BC to 753 BC. Tama ba? Malabo kasi mata ko. Ngayon, nagsumbong si Amaziah dahil nga sa prophecy ni Amos na binigay ni Almighty Father. Sabi ni Amaziah, etong si Amos, nagko-conspire against you, may pinaplano ng masama sa'yo. Ipinagkakalat niya sa buong house ng Israel. Ang sinasabi, or ang pinagkakalat ni Amos, the land is not able to bear all his words. Kasi yung mga sinasabi nga ni Amos, mabibigat. Kaya sabi ni Amaziah, the land is not able to bear all his words. Pero alam naman natin na hindi naman words ni Amos yung sinasabi niya, kundi words yun ni Almighty Father. Si Amos ay nagsasabi lang kung ano ang binibigay na salita ni Almighty Father sa kanya. Dito tayo sa verse 11, ano? For thus Amos had said, itong sumbong ni Amaziah, no? Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive from their own land. Ito ay literal na nangyari, at ito ay figuratively speaking mangyayari rin in the near future. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Laging hindi lang double purpose yung mga binabanggit ni Almighty Father, kundi applicable pa rin up to our time. Hindi ba ninyo nakikita? Na applicable pa rin up to our time. Kahit na nasa Old Testament, applicable pa rin hanggang ngayon. Jeroboam shall die by the sword. Literal to, no, na nangyari. Thus Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive from their own land. Nangyari nga to, di ba? And at sa ngayon, in the future, mangyayari ulit. Anong gagawin? Jeroboam means what? Countless people shall die by the sword, or by the words of the Almighty Father. Sword also means words, no? Dahil ang mga salita nakakamatay din 'yon. Pag sinaktan mo ang isang tao sa pamamagitan ng salita mo, para mo na rin siyang sinugatan. And Israel shall surely be led away captive from their own land. Ito namang Israel, sino naman ito? Ito yung mga wicked people na kilala na si Almighty Father pero patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan. Wickedness.
because of nakatingin lang dito sa mundo. Verse 12. So, dalawa ang ibig sabihin ito itong verse 11. Literal na nangyari to. Sa verse 11, yung Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive from their own land. At saka, figuratively speaking, dahil Jeroboam means countless people shall die by the sword or by the words of the Almighty Father, kung ano mga binikas ni Almighty Father mangyayari sa Book of Revelation, and Israel shall surely be led away captive from their own land. At yung mga tao na mga wicked, rebellious people, nakilala si Almighty Father, but then, yung puso ay madumi pa rin, nakatingin pa rin sa mga bagay dito sa mundo, ang mangyayari sa kanila, they will be led away captive from their own land. At saan sila dadalhin? Sa eternal damnation. Nakikita na ninyo yung words ni Almighty Father, na hindi lang ito yung nangyari nung bago pa dumating si Jesus Christ, kundi hanggang ngayon pwedeng mangyari to. Kaya nga nakalagay diba sa Ecclesiastes, there's nothing new under the sun. Kaya hindi na bago yung mga nangyayari ngayon dahil nangyari na to noong pa man. Verse 12. Then Amaziah said to Amos, Go, you seer. Galit si Amaziah kay Amos. Si Amaziah ay isang priest sa Bethel, pero si Amos ay isang prophet. So galit yung priest sa prophet. Go, you seer. Umalis ka. Flee to the land of Judah. Doon ka magpunta sa land of Judah. There eat bread and there prophesy. Doon ka mag-prophesy sa land of Judah. Doon ka kumain, doon ka mabuhay. Lumayas ka dito. Sabi ni Amaziah kay Amos. Dahil hindi nila matanggap yung salita ni Almighty Father. Alam nilang kay Almighty Father yun, pero hindi nila matanggap. Ang iniisip nila, salita lang ni Amos yun. So hanggang ngayon yung mga tao ganun pa rin. Yung mga nandito sa Bible, akala nila hanggang dito lang sa Bible ang salita ni Almighty Father, hindi matanggap ng tao hanggang ngayon. Yung mga nandito sa Bible, sa Book of Revelation, hindi matanggap ng tao. Salita to ni Almighty Father, hindi to salita ng kung sino man. At hindi ko rin to salita. Pero hindi matanggap ng tao. Dahil ang tao, madumi ang puso at isipan. Ayaw tanggapin si Almighty Father. Ayaw mag-take na accountability. Verse 13. At saka kung nire-reject ni Amaziah, si Amos, hindi naman si Amos ang nire-reject niya. Hindi si Amos ang pinapalayas ni Amaziah. Ang pinapalayas niya, si Almighty Father. Dahil si Amos, sinasabi lang niya kung ano ang pinapasabi ni Almighty Father. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, kung anong nakalagay dito sa Bible, kung nagagalit man ang isang tao sa nagbabasa ng isang Bible, kung anong nakalagay dito sa mga sinasabi ni Almighty Father, hindi yung tao na yun ang kinaiinisan niya. Ang kinaiinisan niya si Almighty Father. Dahil ito ay nakalagay sa Bible. Salita ito ni Almighty Father. Si Almighty Father ang author ng book ng Bible. Lahat ng books dito inspired by the Holy Spirit. So ituloy natin, ano? So pinalayas ni Amaziah si Amos. Verse 13, But never again prophesy at Bethel. Wag na wag kang magpa-prophesy sa Bethel. Sabi ni Amaziah, binantaan niya, For it is the king's sanctuary, and it is the royal residence. Kasi itong high priest na si Amaziah, nakatingin lang siya sa mga bagay dito sa mundo. Hindi siya nakatingin kay Almighty Father, kahit na priest siya.
Kaya tingnan mo ang pagkakasabi niya, for it is the king's sanctuary. Mas nirerespeto niya yung mga naghahari dito sa mundo. Yung mga mayayamang tao dito sa mundo, mas nirerespeto niya kumpara kay Almighty Father, kumpara sa mga salita ni Almighty Father. Hanggang ngayon, nangyayari ito ng mga leaders of the land, na mga religious people, mas nirerespeto nila yung mga mayayaman na tao dito sa mundo kumpara sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Kinaiinisan ang mga nagsasabi ng totoo. At ang gusto ng mga tao ay yung mga puro kasinungalingan ng mamamayani. Kahit pa sabihin na priest siya, si Amaziah. Ganun ang mga tao. Dahil wicked ang puso ng tao. Naturingan pa man si Amaziah na priest sa Bethel. Pero hindi niya kilala si Almighty Father. So, ibig sabihin, may mga ganun na preacher, pastor, religious leaders na nagsasalita about kay Almighty Father, pero they don't know the Almighty Father fully. Hindi nila kilala si Almighty Father, pati yung salita ni Almighty Father, hindi nila alam. Hindi nila nakikita yung wickedness dahil pati sila mismo gumagawa ng wickedness. Sama-sama. Nakikipartake sa wickedness ng mundo na to. Ini-enjoy ang mundo na to. Yung mga material things dito sa mundo to. Kahit ng mga religious leaders. Kaya hindi nakikita si Almighty Father. O nagbubulag-bulagan. Dahil ayaw nilang makasakit ng kapwa-tao nila. Pero ang sinasaktan si Almighty Father. Ano nga ang sabi ni Almighty Father? Unang sinasabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pero anong ginawa ng tao? Mas minahal niya yung kapwa-tao niya kumpara kay Almighty Father. Mas gusto ng tao yung validation ng kapwa-tao niya kaysa sa validation ni Almighty Father. Worthless shepherd. So, ano nga yung mangyayari dito kay Amaziah? Basahin natin, natuloy natin, ano? Then Amos answered and said to Amaziah, I was no prophet, nor was I a son of a prophet, but I was a sheep breeder and a tender of sycamore tree. Mapagkumbaba pa rin si Amos. Kahit na binastos siya ni Amaziah, kahit hindi in-acknowledge ni Amaziah, na si Amos ay padala ni Almighty Father, anong sabi ni Amos? Hindi naman ako prophet eh. At hindi rin ako anak ng isang prophet, sabi ni Amos. Ang trabaho ko talaga, sheep breeder ako. Nagpapadami ako ng mga sheep, pati yung mga byproducts ng sheep. Tsaka nag-aalaga ako ng sycamore fruit. Alam niyo yung sycamore fruit? Yung sycamore tree, alam, sycamore tree. Fig tree, sycamore fig tree. No? Nag-aalaga, yun ang trabaho ni Amos talaga. Paano siya naging prophet? No? So, sheep breeder siya, tsaka nag-aalaga siya ng fig tree. Nagtetender siya ng sycamore fruit. Verse 15, then the Lord took me as I followed the flock. Hindi naman ako prophet, hindi rin ako anak ng isang prophet. Ang trabaho ko, sheep breeder ako, at nag-aalaga ng mga prutas ng sycamore or fig. Pero, the Lord took me, verse 16, as I followed the flock, and the Lord said to me, go, prophesy to my people Israel.
So makikita natin dito, ano ba si Amos? Nag-aral ba siya bilang isang prophet? Anak ba siya ng isang prophet? Hindi. Di ba? So paano siya naging prophet? Tinawag siya ni Almighty Father. So ang pagiging isang prophet, hindi ito na pag-aaralan. Hindi lang dahil sa gusto mong maging prophet, prophesy ka na. Hindi ganon. Si Almighty Father ang nagdedesisyon na kay Almighty Father lahat. Kahit ayaw mong maging prophet, gagawin ka ni Almighty Father na prophet gaya ni Jonah. Na si Jonah kahit na lumipat na ibang lugar, natatakbo, lumayo, pero gusto siya ni Almighty Father na maging prophet, walang nagawa si Jonah kundi bumalik sa Nineveh at pagsabihan ng mga tao doon. Ganon si Almighty Father. Kaya hindi natin pwedeng ipilit, gusto ko maging prophet, mag-aaral ako ng prophesying, magbabasa ako ng napakadaming libro on how to prophesy. Hindi ganon. Mismong calling kay Almighty Father, a Holy Spirit, ang pagpaprophesy. Kaya dito makikita natin, kahit na hindi ng trabaho ni Amos at wala siyang lahing prophet, pero gusto siya mag-prophesy ni Almighty Father. Kaya nag-prophesy siya. Sumunod siya kay Almighty Father. Verse 16. Now, therefore, hear the word of the Lord. Sabi ni Amos kay Amaziah. You say, do not prophesy against Israel. Di ba sabi mo, wag ako mag-prophesy against Israel? And do not spout against the house of Isaac. At wag titirahin yung house of Isaac. Wag mong pupulaanan or wag mong pagsasabihan against the house of Israel, Isaac, no? Wag kang magsasabi ng masama against the house of Isaac, di ba sabi mo? Sabi ni Amos kay Amaziah. Therefore, sa verse 17, thus says the Lord, ito nga yung pinagsasabi ni Almighty Father sa iyo, Amaziah. Your wife shall be a harlot in the city. Yung asawa mo magiging harlot sa city. Ano, alam naman natin ibig ng harlot, di ba? Ibebenta niya yung kanyang sariling katawan kapalit ng pera. Your sons and your daughters shall fall by the sword. Yung mga anak mo, mga babae at lalaki na mga anak mo, sila ay fall by the sword. Alam niyo ba yung fall by the sword, di ba? Mamamatay sa pamamagitan ng sword. Ano pa? Your land shall be divided by survey line. Yon ang mangyayari sa lupain ni Amaziah. Yung lupain niya, madidivide ng survey line. Alam niyo ba yung survey line? Kanina may plumb line tayo, ngayon may survey line na naman tayo. Sa ano rin to, yung sa kalye, no? Pag, di ba hanggang ngayon, pag may bahay ka, tapos dadaanan ng kalye, kailangan ibigay mo sa government yung land mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya yung land ni Amaziah, it will be divided by survey line. Bakit? Yon ang gusto ni Almighty Father, kaparusahan kay Amaziah sa pakikialam niya na pagpoprotekta sa king, pero yung salita ni Almighty Father, hindi niya in-acknowledge. Ang prinotektahan niya, yung wickedness, si Amaziah. At ano pa ang mangyayari kay Amaziah? You shall die in a defiled land. Hindi na siya titira sa land kung saan siya nakatira. Nasaan ba siya nakatira? Sa Bethel. Kundi saan siya mamamatay? Sa defiled land. Hindi sa land kung saan siya nakatira nung time na to, kundi ililipat siya sa ibang land. Doon siya mamamatay. And Israel shall surely be led away captive from his own land. At maliban doon sa pakikialam mo, yung sinasabi ni Almighty Father, patuloy pa rin, kahit napigilan mo ko, anong mangyayari? And Israel shall surely be led away captive from his own land. Nakikialam, no, si Amaziah. Pinipigilan niya si Amos to prophesy.
Pag si Almighty Father ang kakampi, si Jesus Christ ang kakampi, bakit mo pipigilan? Pag pinigilan mo, lagot ka. Anong mangyayari? Yung pamilya ni Amaziah, yung wife niya naging harlot. Yung sons and daughters niya fall by the sword. Pati yung lupain niya, yung pag-aari niya, it will be divided by survey line. So yung property niya kukunin ng gobyerno, tapos gagawing infrastructure like road or public buildings. Ganun ang mangyayari. At saka pati siya mismo, mamamatay siya sa ibang lugar. Dahil sa pakikialam niya. At kahit nakialam siya, hindi niya mapipigil ang sinasabi ni Almighty Father na Israel shall surely be led away captive from his own land. Kaya, nakakatakot pigilan ang isang tao na nagsasabi ng salita ni Almighty Father. Ito si Amaziah, wala siyang takot. Hindi niya nakilala si Almighty Father. Salita ni Almighty Father yon, pinipigil niya at pinalayas pa niya si Amos o si Amos. Binantaan pa niya. Para lang protektahan ang king at yung royal residence. Ganun ka-wicked si Amaziah na kahit na priest siya sa Bethel. Hindi nakakaintindi. Nabulag ng kayamanan ang mga tao dito. Kaya hindi nila naiintindihan na nasa harap na nila yung salita ni Almighty Father. Ito na yung salita ni Almighty Father. Lahat-lahat na ibinibigay na lahat sa atin ni Almighty Father. Pero yung mga tao hindi pa rin na maintindihan. Dahil sa iba nakafocus ang mga tao. Nakafocus sa mundo na to. Na ang mundo na to, ano mangyayari sa mundo na to? Locust and fire. After that, may plumb line na dapat justice and mercy and righteousness ang pairalin sa mundo pero hindi ginagawa ng tao. At dahil doon, maraming mga tao ang mapupunta sa eternal damnation. Yung mga timbangan ngayon, di ba, ng mga tao, kahit pupunta ka sa palengke, walang justice. Hindi, ano na ngayon, sasabihin niya, digital na. Kahit na digital, pwede pa rin makapandaya. Ang bilis nga na pandadaya pag digital eh. Pipindutin lang, nasasama na yung timbang ng, alam niyo yung plate ng timbangan, may plate yun, di ba? Doon sa mga wet market, doon ilalagay yung mga paninda sa plate. Tapos magpipindot ngayon kung magkano ang presyo, tapos ipapakita sa'yo, di ba? Ang gagawin ng iba, sinasama nila sa presyo yung bigat ng plate na na parang tray, yon. Yung parang tray kasama sa binibili mo. Pandadaya yon. Kaya mahirap ang mayaman ng dadaya. Pag sa grocery ka naman bibili ng mga meat, kailangan frozen, di ba? Hindi papayag yung grocery na hindi frozen. Bakit? Pag frozen kasi, dagdag na naman sa timbang yon. Pag nagyelo, syempre yung moist, no? Nagyayelo, di ba? Yung freezer. Napupunta ngayon sa meat. Pag binitinimbang mo yung meat, bibigat yon. So, kasama yon sa timbang. Kasama yon sa panloloko. Puro gahaman ang mga tao. Selfish, mahirap o mayaman. Pare-pareho. Kaya, si Almighty Father, ang tingin niya lahat sa tao, walang mayaman, walang mahirap. Ang gusto ni Almighty Father, justice, righteousness, and mercy ang ipatupad. Dahil minsan, yung mga mahihirap hindi nagkakaroon ng awa sa mga taong ninanakawan nila. Minsan naman, yung mga mayayaman hindi nagkakaroon ng awa sa mga empleyado nila.
Sa mga kaibigan nila, hindi nagkakaroon ng awa. Pag isasama na naman natin ang chismis dito, pag nanginismis ka ng kapwa-tao mo, walang justice doon. Naninira ka ng kapwa-tao mo. Ang daming sakop, no? Yung pang-chismis, ang daming sakop. Nakapatay ka ng tao, ninanakawan mo ng dignidad, hindi ka patas, no? Ang dami, ganun kasi ang mundo eh. Kasi ang mga kasalanan, ano yan? Dugtong-dugtong yan. Sinungaling, pumapatay, nagnanakaw, nangaabuso, nagmamanipula, naninirang puri, tapos mga sexual perversions and adultery, sexual sins, mga ganon, sama-sama na lahat. Magkakaibigan sila. Magkakapatid, magkakamag-anak sila, magpipinsan sila. Yan ang makikita mo sa kasalanan. Pero, pag gumagawa ka naman ng kabutihan, yung fruits of the Holy Spirit, ang kasama naman nun ay love. Pag may love ka sa kapwa-tao mo, may peace ka kasi matahimik ka, maayos ka, wala kang kaaway. Meron kang joy sa puso mo dahil masaya ka, dahil tahimik ang buhay mo. At may forbearance ka, kaya mong magtiis, may self-control ka, lahat-lahat. Kasi nga, yung mga bagay na mga mabubuti, magkakamag-anak din yon. Yung mga bagay na mga masasama, magkakamag-anak din sila. Kaya, si Almighty Father, chine-check niya lahat yon. Nakikita lahat ni Almighty Father. At paano tayo makakagawa ng kabutihan? Si Jesus Christ, siya ang ating vine. Sa kanya tayo didikit. Nang sa ganon, yung fruits na nakukuha natin, mabuti din, maayos din. Okay? Kaya sinasabi sa atin to ni Almighty Father, dahil mahal niya tayo, gusto niya tayo na maging kagaya ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang pinadala niya sa atin. Dahil si Jesus Christ lang ang worthy, naging tao si Jesus Christ dito sa mundo, never nagkasala. Alam ni Almighty Father, may tiwala siya kay Jesus Christ. And so si Jesus Christ, ibinabalik niya ang gloriousness or ang pagpupuri kay Almighty Father. At hindi ninanakawan ni Jesus Christ ng pangalan si Almighty Father. Laging itinataas ni Jesus Christ ang pangalan ni Almighty Father, si Yahweh. Kaya nga, di ba dito sa Bible, nakita niyo ba yung totoong pangalan ni Jesus Christ? Hindi, di ba? Bakit? Kasi ang gusto ni Jesus Christ na may taas na pangalan ni Almighty Father. Kaya iba-iba ang pangalan ni Jesus Christ dito, dahil hindi sa kanya importante yung pangalan niya. Ang importante sa kanya, gawin niya yung kanyang tungkulin na ilapit tayo kay Almighty Father. Yun ang importante kay Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Almighty Father dahil ibinigay niya sa atin si Jesus Christ para maging malinis tayo. Thank you, and God loves us all so much.